Binasilan po nila ako na pambansang kapre ng Pilipinas. Sample mo nga ako, paano ka nananakot sa mga role? Wala naman po ako naipon eh. Dahil ang totoo niyan, hindi naman po kalakihan yung aking talent pool. Wala akong sariling bahay. Wala po talaga akong ipon. Salamat din po sa kanya, nandyan po para sa amin. Hindi kami pinabayaan. Dito lang ako. Kahit naghihirap pa tayo, dito lang ako. Sa tabi mo. Para sa mga anak ko to eh. Nandito po tayo sa Quezon City Circle para na naman sa isang panibagong episode ng Dear SB. Pambihira po ang ating episode ngayon dahil makakakilala tayo ng isang pambihirang individual. Sinabi kong pambihira dahil mahigit 7 feet ang kanyang tangkad at minsan nasisindak sa kanya mga tao dahil sa laki niya. Siya po si Raul Dilio o mas kilala sa tawag na Kapre dahil sa mga ginampanan niyang role sa mga pelikula. Pero sa kabila nito ay gentle giant at soft-spoken po si Raul. Isang mapagmahal na ama at talagang nagsusumikap para may taguyod ang kanyang pamilya. Sumasideline din siya bilang artista sa iba't ibang pelikula at nagbebenta na siya ngayon ng longganisa. Tara, kilalanin natin ang gentle giant na si Raul. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Mga matang nanlilisik, mga pangil na umaangil, at nakakapangilabot na ungol. Talaga namang masisindak ka, oras na makaharap mo ang kinakatakutang kapre na aming nakilala. Pero lahat ng ito, pawang acting lang. Dahil oras na mag-cut ang eksena, ang kinakatakutang kapre, isa palang mabait at mapagmahal na ama. Siya si Raul Dilio. Binasilan po nila ako na pambansang kapre ng Pilipinas. Balang, taong bato, sukol. Doon pa ako nakilala sa mga ganong roles. Kumusta ka, Raul? Ako si SB. Ay, sir. Sam Versosa. Ayaw po. Pwede ka pang tumayo para makita ako gano'n ka katangkad. Opo, pwede Sige po. nga. Opo. Wow! Ang laki mo! 7'3" po. Ano ba yung height mo? 7'3", sir. 7'3". Opo. Grabe. Opo. Sige, Raul, okay lang. Makipo ako sa'yo, ha? Pantay tayo. Opo, opo. Ha? Opo. Kamusta ka? Marami pagsubok, pero lumalaban po tayo. Talaga? Opo. Tangkad mong yan, naging basketball player ka rin ba? Naglaro po ako, sir, pero hindi po tayo pinalan para makapasok sa pro. Dito naman po akalain na malusyobre ako sa showbiz. Hindi kailanman pinangarap ni Raul na maging artista. Ang tanging gusto niya lang noon ay makalayo sa buhay na kinamulatan. Farmers yung aking magulang. Pangarap ko noon ng bata pa ako ay sana ay paglaki ko ay hindi masasaka ang... Sabi ko sana balang araw ay maiba naman. Sa pagnanais na matakasan ang kahirapan sa probinsya, naglayas at nagpalaboy-laboy si Raul. At nang mapadpad siya sa Maynila, sinubukan niya ang kanyang kapalaran bilang isang basketbolista. Pero hindi ito tinakda sa kanya ng tadhana. Na-discover na isang director para po magsali sa movie. Panay po ang tingin sa akin. Mula ulo hanggang paa, sasalang kasana namin doon sa karakter na ginagawa namin pelikula. Tumandun niya pa ako kasi sabi ko, wala naman pa akong experience dyan sa pag-artista. Sabi sa akin, tuturuan siya naman namin. Kahit ako isang kapre, pinagtatanggol niya ako lagi. At doon na nga nagsimula ang makulay na karera ni Raul bilang artista. So kalimitan, ano? Opo, Kapre ang role mo. Opo, sir. Ha? Opo. Paano ka nananakot? Ang soft-spoken mo, paano ka nananakot doon?
Siguro po dahil din sa karakter, sa prostitute, at talagang dinadala yung aking laki. Kaya mas nakakatakot po tayo. Paano? Sampulan mo nga ako, paano ka nananakot sa mga role? Ganun. Ha? So gaganon ka lang? Ganun lang siya. Pero may hangganan pala ang kanyang buhay sa pinilakang tabing. Dahil ang dating masaganang karera ni Raul, biglang nanamlay hanggang sa tuluyang naglaho. Nawala na po yung mga pelikula na ginagawa natin dahil po sa natatalo po tayo sa mga Nasaan ba yung bahay niyo? parited. Halos lahat naman po ng artista apitado doon sa sitwasyon na yun. Opo. Pero ang mas ikinalulungkot ni Raul, Wala naman po ako naipon eh. Dahil ang totoo niyan, hindi naman po kalakihan yung aking talent pool. Ang totoo nga po, wala akong sariling bahay. Wala po talaga akong ipon. Wala nga po akong na-invest na naman. Wala po talaga siya. Pero alam mo, Raul, sa sandaling panahon na nakikilala kita ngayon, Opo. hindi ka naman nakakatakot. Actually, mas soft-spoken ka pa kaysa sa akin at karamihan ng mga Pilipino. Kung baga bilang isang Pilipino, nandun po tayo sa paggalang, sa ating kapwa. Kung baga, siguro lang may mga tao lang po siguro na mas ulan lang tinitingnan yung anyo ng tao kaysa paloob ng tao. Opo. Tama. Kaya nga, alam nyo, minsan, hindi nyo talaga pwedeng i-judge yung isang tao Opo. base sa kanyang anyo. Tama Kasi po. ngayon, nakikita nyo, mararamdaman mo eh. Opo. Kahit sa laki ni Raul, mararamdaman mo sa boses niya, sa pananalita niya na ang bait-bait ni Raul. Salamat sir. Salamat po. Marami pong nagsabi sa akin na mag-vlog ka na. At paano, makatulong din sa'yo. Doon pa ako nag-umpisa. So, binablog mo yung pagtitinda mo Opo. ng longganisa? Yung nakita ko nag-viral eh, no? Opo, yung umabot yata ng 17 million. Hanga ako sa'yo, Raul. Hanga Salamat ako sa'yo. sir. Salamat po. nawalan man ng karera bilang isang artista, hindi naman pinanghinaan ng loob si Raul at kaagad naghanap ng panibagong pagkakakitaan upang matustusan ang panibagong role niya sa buhay. Ang pagiging mapagmahal na asawa at ama. Pumasok muna ako bilang isang mga trabahador. Nag-apply ako sa mga ganitong trabaho para lang itawid yung pamilya ko. Naging teacher na isang ganitong resorts. Nag-helper po ako sa isang storage sa Manila. At nung balang huli, naisip ko na mag-isip ng sariling hanap buhay na pwede pagkakitaan pagtawid sa pamilya. Sa edad niyang 49 years old, nakakaramdam na raw siya ng iba't ibang mga sakit sa katawan. Kaya naman, minabuti na niyang magnegosyo para mas hawak niya ang sarili niyang oras at kalusugan. Ito po nung siya, sinama ko po ito sa pagtitinda nung ako'y madalas lang magkakasakit. Nung nawalan ako ng hanap buhay talaga, meron pong kaibigan na nagtitinda na nung siya. Sinabihan ko po siya na baka pwede ako magtinda na reseller na wala akong puhunan. Bali, titinda ko lang yung kanyang produkto at magpapatubo ako ng konti, tapos yun na lang ang akin. At nabigyan naman po tayo ng pagkakataon para magtinda. Pero kung inaakala ni Raul na tapos na ang kanyang panahon bilang isang on-screen talent, bigla naman siyang napadpad sa mundo ng pagbablog. Bagay na nagbalik buhay at kulay muli sa kanyang karera bilang isang artista. Pwede ba kami rito? Nirenta mo na. Balita ko, Raul, pinasok mo rin daw yung pagiging influencer. Nagbablog ka rin daw. Ay, opo, dahil marami pong nagsabi sa akin na mag-vlog ka na. Kasi
para i-vlog mo yung pagtitinda mo. At paano, makatulong din sa'yo. Kaya doon pa ako nag-umpisa. So, binablog mo yung pagtitinda mo Opo. ng longganisa? Bilang ko siya, tapos yung nakaraan po na nag-video ako ng reels lang at naipost ko yun, nag-viral po yun. Yung nakita ko nag-viral eh, no? Opo, yung umabot yata ng 17 million. Ikaw nag-vlog nun? Ako po. Nagtitinda lang po ako sa kalye, nag-aalok ng manjalisa, tapos video ko sa sarili. Yan lang yung mga ginagawa ko. Bilib ako sa iyo, ha? Opo. Gumagawa ka ng paraan para mas mapalakas yung paninda mo. Opo, siyempre wala naman po ako ibang naasahan eh. So, simula nung nag-viral ka, lumakas ba yung pagtitinda mo? Lumakas ba yung pagbebenta mo? Malaking tulong po at nakikilala po tayo kahit paano, lumalakas ng konti. Pero sabi ko, ganun pa man, hindi pa talaga ganun kasi gusto ko magkaroon ako ng sarili kong business. Ano ba pangarap mong business? Tutuloy ko pa rin yung pagtitinda ko ng Janisa, at the same time, pagkain pa rin. Dadagdagan ko na lang siguro kung anong pwede tidagdag. So, food business ang gusto mo? Food business po. Kasi doon pa ako nagsimula sa food business. Pandemic pa lang po, nagtitinda na ako ng mga pagkain. Sari-sari pagkain po. Kaya yun po yung naging reason kung bakit nagtuloy-tuloy ako sa pagkain. Kasi sabi ko, pag pagkain yung ititinda ko, hindi magugutom pamilya ko. Saktong-sakto na food business ang pinapangarap na makamit sa buhay ni Raul. Dahil may alam akong food business na hindi lang patok na patok sa mga customer, kundi sustainable pa. Anong pangarap mo para sa pamilya mo, Raul? Pangarap ko po, sir, siyempre. Una-una, sana pagdabayan ko pa yung pamilya ko. Matustusan na yung pag-aaral nila. At sana makita ko balang araw na yung pamilya ko may magandang kinabukasan. Alam mo, Raul, bilang ama, ramdam ko rin yung mga binabanggit mo sa akin. Yung bilib ako sa'yo, dapat isa ka sa mga tinutularan ng mga ama. Kahit may pinagdadaan ng mga karamdaman, may konting sakit, patuloy na nagsusumikap at talagang iniisip mo talaga yung pamilya mo. Totoo po yan. Kasi sabi ko nga, kaya ko pa. Hanggat kaya ko pa. Importante itawid ko muna pamilya ko. Opo. Yan lang po sa akin. Hanga ako sa'yo, Raul. Hanga Salamat, ako sir. sa'yo. Salamat po. So much po. Salamat. Ito po. Salamat sa pagkakataon na to, ha, Raul, para Salamat makilala kita. Huwag na natin patagalin ang mga handog nating biyaya para kay Raul. Pero bago yun, may isang espesyal na tao muna ang sumurpresa sa kanya. Hello po. Kamusta? Ako po si SB. Ako po si Sam Elvin. Versosa. Kamusta po kayo? Okay lang po. Ano masasabi niyo kay Raul? Napakabait niya. Opo, mabait Imbes talaga. pang paggamot daw niya, binibigay na lang daw niya sa pamilya niya. Anong pinaka nagustuhan mo sa kanya? Mahal. Mas kaso po, maalalahanin po. Ito yung programa namin, Ito po. Dear SB sa GMA. Opo. At ngayong araw, Raul, pinabilib mo ko at ang mga kasamahan namin dito. Opo. At sabi ko nga, nandito ka sa Dear SB, yung programang nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na nagsusumikap kahit gaano kahirap ang buhay. Opo. At isa kang ehemplong ama para sa lahat ng mga kababayan natin. Kaya deserve mong matulungan at sana matupad natin yung mga pangarap mo. At para sa unang regalong handog ng Dear SB, In 1, 2, 3, buksan na yan! Ang Show Maynila franchise business. Yan ang regalo namin para sa iyo, Salamat, sir. Raul, at sa iyong Salamat, pamilya, salamat. Grace. Salamat po. Ito, lapit kayo dito. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, sir. Wow. Ito po, sarili nyo ng franchise business. Wow, thank you Kompleto po. na yan, ha? Tuturuan ka namin paano magnegosyo. Wow. Yan. siomai. Masasarap na siomai, Siomai. malalaki, Opo. may kasama ng drinks. Lahat ng kailangan nyo, ituturo ko na rin. Salamat, Yung sir. supplies, Opo. paano patakbuhin, paano Opo. mag-pricing. Wow. Alam mo, po. itong Show Maynila na to, marami nang kumikita dito. Wow. Araw-araw kumikita sila, naaahon nila yung sarili nila sa kahirapan, Opo. nakakatulong sa pag-aaral ng mga Opo. anak nila. At yun, may pang araw-araw na kayong tulong. Pwede nyo ipeso to sa harapan ng bahay nyo. Opo, opo. Tama po. Tingnan nyo, oh. Ganda. Punta ka dito. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Practice, practice. Hindi ko po alam kung paano pasalamatan yung mga tao katulad ninyo. Alam ko, kayo po ang ginamit na paraan ng Panginoon para
unti-unti abutin yung aking mga pangarap na nahirapan ako abutin. In 1, 2, 3, buksan na yan! Ang Show Maynila franchise business. Ano masasabi mo, Grace? Masaya po. Ha? Nagbebenta ka rin ba? Opo. Ayun, gusto ko po sabi ko sa kanya po, magtinda tayo ng siomay. Naisip mo na to? Opo, sabi ko mag-siomay tayo. Samahan po namin ng rice po. Oo, kaya nga may kasamang rice. Opo. So kung ano man yung hiniling mo, dinasal mo, ito na. Salamat, sir. Ha? Salamat po. Salamat Pero po, sir. sabi ko nga, nandito ka sa programang Dear SB. Opo. Hindi lang yan ang regalo namin. Meron pa kaming mga grocery package na handa para sa buong pamilya. Ilabas na yan! Wow! Oo, sabi. Kompleto yan! Para sa buong pamilya nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Naiyak ka, Raul. Hindi ko po alam kung paano pasalamatan yung mga tao katulad niyo. Alam ko, kayo po ang ginamit na paraan ng Panginoon para unti-unti abutin yung aking mga pangarap na nahirapan ako abutin. Kasi, totoo lang, nahirapan na rin po ako pero wala naman po ibang inaasahan yung aking pamilya kundi ako lang. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko pa, hindi ko bibitiwan yung pamilya ko. Kahit na mabigat yung sitwasyon, hindi ko ako bibitaw sa kanila. Kahit na marami pang subok. Ayaw ko matulad yung pamilya ko sa pinagdaanan ko, lalo na yung anak ko, 2. Kasi yung nakaraan ko talaga. Hindi po talaga dyan kadali yung pinagdaanan ko ng bata ko. Kaya sabi ko, pag pamilya ko, hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo kilala. Bahala na po doon sa inyo. Salamat din po sa kanya, nandyan po siya para sa amin. Hindi kami pinabayaan. Dito lang ako. Kahit naghihirap pa tayo, dito na ako. Tabi mo. Para sa mga anak ko to eh. Lahat po kasi ginagawa niya para sa amin. Salamat nandiyan ka para sa amin mag-ina. Hindi ko akalain na sobra-sobra pala ang sayang naramdaman ng mag-asawang Dilio dahil sa aking mga inihandog na regalo. Lalo na kay Raul na sa kabila ng matapang at nakakasindak na kanyuan ay pusong mamundin pala. Tunay nga siyang gentle giant. Huwag na kayo umiyak. Alam nyo, yung kwento ninyo ay sa tingin ko maraming may inspire sa pagmamahalan nyo, sa pagsusumikap nyo bilang isang pamilya. Ang importante, buong pamilya nyo. Importante, nagtutulungan kayo. Narinig ko yung mga hiling mo, Raul. Kaya nga, hindi lang to ang ireregalo ko sa iyo ngayong araw. Sabi mo, gusto mong mapagamot ka. Opo. Ibibigay ko sa iyo yan. Magbibigay na rin ako sa iyo ng pampacheck up mo at pambili mo sa lahat ng mga gamot mo. Okay? Ha? Akong bahala sa iyo. Pumunta sa kahit anong ospital, sagot ko na yan. Ha? Salamat. Salamat po. Pero di pa dyan nagtatapos ang mga handog na biyaya natin para kay Raul. Bago ko umalis, ito tradisyon namin sa Dear SB. Mag-iiwan pa ako ng konting pampasaya para sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi ko nasasabihin, pero ibubulong ko na lang ha. Titingkayad na lang ako sa iyo at bubulong ko ha. Mag-iiwan pa ako sa iyo ng... Wow! Ha? Salamat. Okay ba yun? Uy! Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Kailan Diyos. Salamat kailan Diyos. Salamat naman, Raul. Salamat po. Salamat po. Salamat din. Salamat. Salamat. Salamat po. Welcome.
welcome sa inyo, ha? Salamat, sir. Mamaya akong bahala sa inyo, ha? Salamat po. Pinatunayan sa atin lahat ngayong araw ni Raul na hindi sukatan ng ating katauhan ang ating panlabas na kaanyuan. Nakahon man siya sa pagiging isang kapre, tikbalang, o ano pa mang nakakatakot na halimaw dahil sa kanyang angking tangkad, hindi naman may tatanggi ang kanyang busilak na kalooban at pusong mapagmahal. Wala naman po ibang inaasahan yung aking pamilya kundi ako lang. Kaya sabi niyo, andyan tayo ko pa. Hindi ko bibitiwan yung pamilya ko. Kahit na mabigat na sitwasyon. Hindi ko ako bibitaw sa kanila. Kahit na marami pang sumok. Na isa lamang din siyang tao. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo kilala. Bahala na po ano sa inyo. Isang ama na hindi humihinto hanggat hindi na ibibigay ang magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Buksan na yan! Wow! Ang Show Maynila franchise business. Salamat, Dear SB! Maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. DSB, maraming salamat. Ikaw ang pag-asa, kaya di sumuko. DSB, maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Ito, ha? Show Maynila. Libre na ito. Giant Siomai para sa isang katulad ni Raul, no? Thank you po. Gentle thank you po. Giant. Salamat po. Kaya po tayo. O, kain po tayo. Ang masasabi mo? Oo. Solid. Sarap, di ba? Ang susunod nating endorser sa Show Maynila dahil Giant Siomai. Yun. Ang ating Gentle Giant, si Raul. Yun. Sarap Ha? po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. At ito ang Dear SB. Di sumuko. DSB. Andito po tayo ngayon sa dating Smoky Mountain para makilala si Lola Milagros. Hi, Lola! Kamusta po kayo? Nay! Naalala niyo ako, Nay? Oo. Ha? Sabi ko, babalik ako, di ba? Ipasyal mo naman ako dito sa kabakaraniwang tumatambay rito. Maraming salamat. Ikaw ang kasama